syempre, bago napunta si Art sa San Beda, no, nag-Ateneo nga rin siya. Yes. Anak muna siya. What school is that? Anak muna siya bago tong lahat ng ito. Yes. Pinanganak siya sa mundo ng isang legend. Yes. Okay? The Art de la Cruz. Yes, idol. Sobrang dikit nila. Almost pareho pang pangalan nila. Di ba? Paano ka daw ba naging Art? Actually, ang totoong pangalan niya is Arturo de la Cruz. Okay. Ako, Arthur ko. Parang Tagalog ang Tagalog dinikit talaga niya. Ikaw bang only boy ka ba? Only boy ako sa kadalawang sisters. So wala talagang pupuntahan kung hindi sa basketball. Babae. Kapatid mo na babae. Matangkad din. Mga 5'9" saka 5'11". Atleta? Hindi sa ibang bansa na ngayon. Okay. Sige, kwento mo. So how was it growing up with the legend, Art de la Cruz? Maganda kasi, as a kid na 9 years old pa lang, exposed na ako sa mga sa San Miguel. Superstars. San Miguel. Grabe, Samboy Lim. Parang pumupunta ako sa practice nila. Parang na interaction ko. Nakakaingit. Daniel Defonso, Olsen Racela, Nick Velasco, mga Danny Sigel. Generation. Danny Sigel. Okay. Yun ang mga time ko talaga na parang pupunta ako ng practice, parang ina-appearan. Hindi ko kilala pero sa isip ko as a kid, parang normal people lang sila. Correct. Na normal players. Grabe, no? Normal. Grabe, oo. Tapos parang minsan sumasabay ako sa practice, tapos parang minsan nakakausap ko sila, parang normal lang na dating, pero para sa akin nung realize ko ngayon, hindi pala sila basta-basta lang na nakakausap o nakakasama. Kaya ang laking bagay sa akin na sa bata pa lang na-expose ka na-expose na ako even sa games, bang makakapasok ka ng dugout sa games ng San Miguel, parang yung interaction talaga naririnig mo yung locker room talk. Na kaya yung mga dapat mong marinig at hindi marinig. Tama ba? Nandoon sa locker room. So gusto namin malaman siya. Obviously pumupunta ka sa practices dahil nandun nga yung daddy mo. Pero sino yung isa sa, kumbaga naging idol mo sa SMB nung panahon na yun? Nung time na yun, Danny Sigel ako. Danny Sigel. Dynamite. Iba talaga. Pag lumipad hindi talaga yung BTS siya. Ay, yung panahon mo. Grabe ka naman. Dynamite talaga yung idol ko kasi para siyang 3-4 na hindi mo maintindihan na siya yung isa sa mga film na nilook up to na talagang pumutok talaga siya ng time na yun. Grabe yun. I think Joe's gonna say something. No. He's the athletic guy, right? Yeah. Danny Sigel, the one who's... Always going to the left shoulder, Lefty. fade away. Kahit na alam mo na yung gagawin. But he's 6'6". Kaya yun yung time na kalakasan talaga ng San Miguel. Kaya memorable talaga yung... Tsaka ang ganda ng mga nickname nila. Like si Dynamite Danny, si D.I., Raise the Roof. Richard Tampos, challenge to sa'yo. Galingan mo pa daw. Napapansin ko kasi, I think napag-usapan natin to nung one of the episodes, sino-shortcut na ngayon eh. Oo. Kumbaga pag i-shortcut yung pangalan niya, ADC. ADC for the two. Diba? Ganun na eh. AD, diba? Ano nga yung pinag-usapan natin si Cyrus the Righteous Tabi? The Righteous. Okay. Ikaw, JP, lumaki ka rin ba sa basketball family? Paano ka ba napunta sa basketball? Hindi. Ako naman, nag-start ako sa province sa Isabela talaga. Okay. Grade 3, I think, 9-10 years old ako that time. Halos same. Ang ano pa namin noon, ang court pa namin noon, yung poste lang, tapos lalagyan lang ng ring. Siyempre, pag bata ka, makakita ka ng gano'n, gusto mo na agad maglaro. Kahit tanghaling tapat, gano'n. Palag na yun. Kahit pause-pause ka pa. Oo, sa Isabela. Sabay mo ba sila Rivero? Di ba taga doon din sila? The Rivero Bros? Oo. Pero ibang school kasi sila eh. Kaya okay. teammate nila, si Prince. Di ba? Oo. Tapos after nun, nag-varsity ako sa school namin, grade 5. Okay. Tapos nagpalarong pambansa ako, grade 6. Then after ng palarong pambansa, may common friend kami ni Prince Rivero, na tinanong niya ako kung gusto kong mag-try sa Manila. So, syempre, bilang probinsyano, di ba? Sabi ko, oo, gusto ko. Kasi iba pag nasa Manila ka that time.
Tapos, nung time na yon inas niya si Tito King, papa ni Prince Rivero, kasi SNC siya that time sa NU. Okay. Tama. Tapos, nung Ang inas ganda niya, ng story pala. Coach Pao. nung inas niya, tinanong niya kung may tryout ba. Sinabi niya yung date, so sakto, summer nun. So sinabi sa akin ni Kuya Glenn, Baggaw pala, thank you. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako sa MPBL ngayon. So after nun, nung minessage niya, sinabi yung schedule, lumuwas kami. Tapos ayun, pinalad naman, nakuha ko sa NU. Doon na nag-start yung journey ko sa basketball. Tama. Kasi Everything is I think history. what people don't know on Prince Rivero, because everybody knows him as sa LaSalle, sa college, but he really started out his basketball sa NU. Okay. I think si Richie rin ba? Si Richie. Si Richie rin eh. Pero bago sila mag-LSGH, di ba? Nag-UE muna si Richie, tapos nag-NU. Yun. Okay. Nag-UE muna. So, I think that's something to note also, no? Kasi usually, ang na-highlight kasi sila Prince, di ba, sa LaSalle. But yeah, talk about yung tulad nung kay Art kanina, syempre, medyo unique yung kanyang childhood eh. Hindi lahat, kumbaga, medyo 1 out of a million yung experience mo. So with you, pagdating dito sa Manila, or even sa Isabela, sino yung parang nag-influence sa'yo mag-basketball? NBA player ba to? PBA player ba? Or somebody na you look up to? Hindi naman si Hubert Cani. Nung bata kasi ako, syempre, ang napapanood lang na basketball is PBA talaga. Okay. Yung NBA naman, di mo papanood sa province yan eh. Okay. So, every time nanonood ako ng PBA, si talaga nilolok ko, si James Yap. Okay. So, tapos nun, idol naman talaga yan. napunta ako dito sa Manila. Ang akala ko lang nun, basketball dito, yung laro lang. Kasi sa province, pag nag-stretching ka, diretso 5-on-5 na yun eh. Di ba? Okay. Nung pagdating ko dito, unang practice namin, parang conditioning agad eh. So sabi ko, ganito ba yung basketball dito? Kasi hindi ko alam na i-develop pala yung skills mo, yung conditioning mo. Ganda So nito. nagulat ako Oo. na ganito yung basketball sa Manila. So Sabi ito, ko mga 12 years old? Mga ganun. Mga ganyan ka, di ba? Okay. Tapos, tinanong ko ng mami ko, sabi niya, nak, kaya mo ba? Parang ganun. So, sabi Shoutout ko, kay mami. Kumbaga yung patience mindset yun eh. Kasi di ba papagdaanan mo ulit lahat from the start. Kasi yung no? daddy ko naman, lang yan, supportive lang yan din sa amin. Si mami yung parang tagapigil kung okay ba tong daan Hindi ka ba nape-pressure lang? Parang ganun. Ba't nga ba ganun, no? Ako rin eh, sa mga anak ko, si mami din ang pumipressure. Pero ako yung coach. Anyway, sorry JP. Tapos after nun, nung nakikita niya na hard nga yung practice sa inyo, kasi sa totoo lang, high school lang pinakamahirap na practice eh. Okay. Yes. Tapos nun, sabi ng mami ko, di ba, sabi ko kanina, kung kaya ko ba daw ba? So sabi ko, kaya mami, sabi kong ganun. Kasi sabi niya, lahat naman na pagdadaanan mahirap talaga. Walang madali sa una. So yun na nga, si JP, pinagdaanan niya yung structure no sa NU, no, yung kung gaano ka-organize yung sistema, pinagdaanan niya yun. Pero syempre si Art, bahay pa lang eh. Sa bahay pa lang meron ng nagtuturo. Nainggit nga ako. How was it at home, Art? How was it at home? Mahirap. With him. Mahirap sa... Hindi na ako nainggit. Mahirap pala. kasi kahit na anong ganda ng laro mo sa best player ka man, there's always a correction. There's always a perfectionist ang isang coach na daddy. Kasi lahat paligid mo, pinupuri ka eh. Di ba? Pinupuri ka. Pero hindi nila sinasabi yung maling ginawa mo sa court. Kaya, Kiliti ka. pero at the back of my mind, iniisip ko, may mali pa rin ako. Pero 20 points na ako ba't ganun pa rin? Pero marirealize mo lang na hindi lahat may ganun. Hindi lahat may coach na tatay na kailangan mo lang i-take positive na tama naman yung pino-point out niya. Paano siya? Like, for example, meron din ba siyang drawing board sa bahay? Paano ba, nung lumalaki ka ba, meron siyang oras ng gising mo, kung ano lang pwede mo kainin? How was it? Like, Minsan sa mall,
pumuposte siyang gano'n. Bibigyan ako ng mga technique kasi doon siya kilala eh. Magawa ko nga yan sa anak ko. Okay, tuloy mo ba? Ang ganda, ang ganda. Yung parang bigla ka na lang, pag hinahawakan, bigla gagawin. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL, nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may Rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.